Magandang umaga, klase. Handa na ba kayo sa panibagong araw ng pagkatuto natin? Yan, napakasarap naman marinig ng inyong mga matatamis na opo. Pero bago ang lahat, maaari ba muna nating ayusin ang ating mga sarili? Ayusin natin ang ating upuan, itago ang mga bagay na walang kinalaman sa asignatura natin sa oras na ito. Yan. Ngayon, no, na tayo ay handa na, maaari na nating simulan ang ating talakayan sa isang panalangin. Tayo ay pumikit at magdasal. Yan. Ngayon ay tumungo na tayo sa ating panibagong serye ng basanihan kung saan ang isa sa inyo ay magbabahagi ng isang makabuluhang akda o maaaring pahayag na nabasa ninyo na gusto ninyo ibahagi sa klase natin ngayon. Ayan, maraming salamat Reyes sa iyong pagbabahagi sa ating basanihan. Klase, palaging tandaan na ang pagbabasa ay tungo sa panibagong paglikha. Kaya naman huwag tayong tumigil na magbasa kahit anuman ang ating ginagamit sa pagbabasa, internet, aklat o anumang daluyan na aktang pampanitikan. Yan ay makakatulong sa pagpapalago ng ating bokabularyo at pagpapalago ng ating kaisipan sa mga bagay na hindi pa natin lubusang nauunawaan. So ngayon, tayo ay dadako na sa ating napag-usapan kahapon. Okay, so ngayon ay magbabalik tanaw tayo sa sawikain at salawikain. Maaari bang banggitin o ipaliwanag sa klase kung ano ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ayan, mahusay. Okay, so ang pagkakaiba nito, no, ay ang sawikain, ito ay idioms sa Ingles, no, kung saan ito ay mga hindi direktang mga pahayag na nais natin sabihin sa isang tao, samantalang ang salawikain naman ay proverbs sa Ingles kung saan ito ay mga ginintoang aral. Okay, na ipinapasa sa atin ng ating mga ninuno o mas matatanda sa atin. Okay, para lubusan na nating maunawaan o aking malaman kung tunay ninyong naunawaan ang pagkakaiba ng dalawa, meron akong mga pahayag dito na nais kong tukuyin ninyo kung ito ba ay salawikain o sawikain. Yan. Nababatid ko na lahat kayo ay nauunawaan na ang pagkakaiba ng dalawa. Kaya naman tayo ay tutungo na sa ating panibagong leksyon kung saan tatalakay tayo ng panibagong karunungang bayan na isa rin sa mga ipinamana ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng palaisipan. Ngunit bago iyon, tayo ay magtatagisan muna, no, sa pamamagitan ng isang tugmaan. Okay? Ano ba ang tugmaan? Okay? So kapag sinabi nating tugmaan, ito ay ang mga salita na binabanggit sa mga karunungang bayan kung saan merong tugmaan sa bawat hulihan o sa bawat dulo ng mga salita ng bawat pahayag. Ngayon, ang ating laro ay magbibigay ang bawat mag-aaral ng mga salitang magtutugma hanggang sa makabuo tayo ng isang makabuluhang talata. Okay? Maaring ito ay isang karunungang bayan o maaaring isang bugtong o maaaring isang tula. Yan. So, tugmaan, mga salita na maaaring
magkakatunog ang hulihan ng mga salita. Handa na ba ang bawat isa? Ayan, umayos ng upo upang magkaroon tayo ng magandang daluyan ng tugmaan. Bago ang lahat, sisimulan ko muna ang ating tugmaan. Ako ang magsisimula, susundan ng bawat isa sa atin. Okay? Sumiksik. Yan. Napakahusay, klase. So, alam na natin kung ano ang tugmaan. Ngayon, isa sa mga katangian ng bugtong ay ang tugmaan. Bukod pa rito, no, actually, hindi lamang sa bugtong, no? Ito ay bahagi ng karunungang bayan na ating pinag-aaralan, ang tugmaan. So ano pa nga ba ang mga nilalaman ng bugtong? Kapag sinabi natin bugtong, ito ay minana natin sa ating mga ninuno mula sa Ivatan. Ang mga taga-Ivatan ay mula sa Batanes. Binibigkas ng mga matatanda upang makilala ng kabataan ang yaman ng ating panitikan. Ang karaniwang pinahuhulaan o tema ay mga bagay, simple lang, mga bagay na nakikita natin sa ating paligid, maaaring pangyayari sa ating kalikasan. Kadalasan ang hudyat ng mga bugtong ay nagsisimula sa pahayag na bugtong-bugtong o hindi naman kaya sagutin mo ang aking bugtong. Ito ay isang palaisipan na gumagamit ng metapora. Kapag sinabi nating metapora, nangangailangan ito ng malalim na pag-unawa dahil ang kasagutan ay malayo sa literal na pagpapakahulugan. Ngayon, magbibigay ako ng mga halimbawa. Tingnan natin kung lubusan na ninyong nauunawaan ang bugtong. Bakit kaya ilong ang sagot sa bugtong na ito? Mahusay. Ito ay ang pinaka mataas na bahagi ng ating, o kumbaga ito yung pinakaumbok na bahagi ng ating katawan, ngunit hindi natin nakikita ang pinaka-dulo. Mahusay ang pagkakapaliwanag. Bakit naman kaya kandila ang sagot sa bugtong na ito? Magaling! Dahil sa tuwing pinapatay natin ang kandila, mas tumatagal ang pagkakagamit nito. Binubuksan natin ito kapag ito ay nababawasan. Mahusay, klase. So ngayon, dumako na tayo sa mga tanong ko, no, na nais kong pagnilayan ninyo, pag-isipan ninyo mula pa sa ating mga napag-aralan na mga karunungang bayan at ngayon sa ating napag-aralan na bugtong. Yan. Magaling. Mula sa inyong mga kasagutan, nababatid ko na lubusan na ninyong naunawaan ang kahalagahan at ang teknikal na tema ng mga karunungang bayan na ating napag-usapan. Ngayon, dumako na tayo sa ating pangkatang gawain. So, ito na ang inyong pagkakataon na bumuo ng sarili ninyong likhang karunungang bayan. Ang magiging gabay ninyo ay ang 6 na kategorya kung paano kayo bubuo ng sarili ninyong karunungang bayan. So, ang bawat leader ng bawat grupo ay aking hihingian ng ika-4 na papel kung saan nakasulat ang pangalan ng bawat miyembro. Yan. Sa palagay mo, klase, sa palagay ninyo, paano natin iingatan at mapapayaman ang ating mga karunungang bayan? Tama. Palagi kong paalala sa inyo na magbasa upang maipagpatuloy natin at mabuhay muli ang mga akdang pampantikan na ipinamana sa atin ng ating mga ninuno. Para sa inyong takdang aralin, isulat sa notebook at huwag kalimutang dalhin bukas.
Ayun lamang para sa araw na ito. Maraming salamat klase at magkikita tayong muli bukas.